Eto na mga kababayan, naglabas na po ng official statement. Ito si Atty. Torion sa totoong nangyari doon sa pag-surrender ni Pastor Apollo C. Quiboloy kahapon. Ani Torion mga kababayan, na fake news ang mga pinapalabas si Abalos na nahuli si Quiboloy dahil ang totoong nangyari, sumuko siya sa AFP at nakipag-coordinate naman daw sila mga kababayan sa piling pulis. Dahil syempre, hindi otorisado po ang AFP mga kababayan doon sa process of surrendering. Dahil trabaho po yan ng pulis. Gayunpaman, mali po raw mga kababayan na sabihin nahuli. At ang sabi daw ni Quiboloy kay Torion nung nag-usap sila, ay doon daw nagtatago si Quiboloy sa bundok. At nung naisipan na daw nitong mag-surrender, ay bumalik daw ito sa KOJC. At sa tingin natin kung nangyari man iyon, ayun yung panahon na pinull out ang mga pulis sa KOJC. Nung nagsagawa ng Senate hearing at inspection, pinull out po kasi ang mga pulis na iyon mga kababayan. So posible pong doon nakapasok si Quiboloy. Dahil sabi ng abogado, wala naman talaga daw balak magtago habang buhay itong si Quiboloy Inantay lang niya ang right timing. At isa pa, mahinang kaso lang naman iyan. Isang tao lang ang nagsampa sa kanya. Kaya pinili daw ni Quiboloy mga kababayan sa kanyang plano na bumalik doon sa KOJC para muling makita ang mga miyembro nito. Kaya naman mga kababayan, nung nag-surrender si Quiboloy po, ay masayang masaya po ang aura ng mga miyembro ng KOJC. Diba? Panoorin po natin ha. I would like to inform the Filipino people that Pastor Apollo C. Quiboloy has decided to submit himself to the folds of law even if he was supposedly awaiting the results of the legal remedies that his lawyers have resorted to in order to prove his innocence. Why did he do this? He did this simply because of the fact na ayaw na niyang hindi na niya matiis pa ng kanyang puso na makita yung kanyang mga followers whose rights are being trampled upon, where the arrest warrant has been converted into a license to turn the KOJC compound into a police garrison. At for your information po pala mga kababayan ha, si Tory po ngayong araw na ito ay hindi nagpakita sa kanilang flag ceremony. Tapos si Marbil, biglang pinalitan ng OIC mga kababayan dahil andun pala sa ibang bansa sumama kay Abalos mga kababayan somewhere in Middle East o basta ganyan. Pinalitan pansamantala si Marbil mga kababayan. Where his beloved cathedral, the KOJC Cathedral, has been turned into a command post of the police, where the JMC school has been converted into a mining pit, and one of his members died, scores got injured, and his vehicles or the company's vehicles affiliated with him have been illegally confiscated, all of which were factors why he decided to surrender. It was really a surrender, not an arrest. Surrender. And in my post, Pastor Apollo C. Quiboloy decided to extend his heartfelt gratitude to the Philippine Army, specifically the ISA, who actually tapos pa-epal agad si Abalos. Nahuli. As if siya ang nakahuli. Was instrumental. And the rumor that he was arrested is really not true. Because we would like to correct that. It took us days of negotiation, and the efforts of these army officials and PNP officials, including Governor Edwin Hubahib, who provided his house as our Nasa Davao del Norte pa ang negotiation mga kababayan. or venues for the many discussions and talks. Thank you very much, Governor. And we would like to appeal to everyone who have been providing fake news that he got arrested. It's not true. Not Please true? be guided that he voluntarily surrendered to the folds of the law. And that is the real news of the matter. And even the PNP acknowledged that.
no? So I have to clarify that because Pastor Apollo Sikibuloy was constrained to do this because as what I have said, naaawa na talaga siya sa kanyang mga followers po and members po. Ayaw na niya maglalak pa yung sitwasyon. So maski na may tsansa sana na mag-grant yung aming mga remedies, pwede po sana na mapa-dismiss ng makapagbigyan kami ng Court of Appeals, yung certiorari namin, ma-nullify yung warrant of arrest at saka information. Hindi na niya hinintay yun. Nag-surrender na siya para harapin ang mga kaso na na-file sa kanya ng isang tao lamang. No? Isang tao lang, isang panangkaso mga kababayan at mahina pa raw, ha? Kaya hindi po usapan dito ang takot sa humarap sa kaso. Ang issue po dito mga kababayan is baka isabotahin nila si Kibuloy at ibigay doon sa mga kano. At least ngayon mga kababayan, tutok na sa kanya ang media at saka ang buong Pilipinas actually. Hindi na nila basta-bastang matangay si Kibuloy mga kababayan gamit yung mga Amerikano dahil naglilibot na po ang mga chopper mga kababayan ng Americans. Oh, yung malalaking mga helicopter ando na sa Davao City. Isang tao lamang. He wanted to check on his people and whether ito version lang talaga ito sa katotohanan ha na he had to check on his people. So galing sa bundok, no? Galing sa bundok. Whether you believe it or not, pumasok siya ulit Whether you believe it or not. dun sa compound to check on his followers. And Dahil plano na mag-surrender Pero eto mga kababayan, regardless of po ito, no, at least tapos na ang yugto ng parang tila martial law na ito. Oh, at least napakita dito kung gaano talaga kaabusado ang mga nakaupo ngayon mga kababayan sa kapangyarihan. And he informed them, no, na he has to surrender, this has to end, no, and ang kapakanan daw ng kaniyang mga miyembro ang pinaka-importante, no, and he even checked on his people. Kaya yung sabi ni General Torre na nandyan lang yan si Pastor, naglalakad-lakad lang yan. Hindi yung totoo until Hindi totoo. what you call this, September 7 onwards. Kasi nalaman ko nga yung what you call this na nandyan na sa loob si Pastor September 8 kahapon lang morning. No? And that's the truth about Siguro pumasok siya yung pinull out ang mga pulis nung dumating si Nabato at si Robin, di ba? Ang daming nakapasok nun kahit na mga media, kahit na sino, mga vlogger, doon siguro pumuslit dahil ang sabi ni Robin bakit sila nakasimba, nakapasok? Wala namang humaharang. Nung panahong iyon mga kababayan, free access lahat. it. No? So, he decided to surrender to end the, what you call this, not to worsen the situation further. May namatay na, marami nang nasugatan, yung kanyang cathedral na desecrate na, yung kanyang yung GMC na turn into a mining operation na, no? Marami ng mga sasakyan ng affiliate companies at maski walang kinalaman na confiscate na, no? So sabi niya this has to end and he had to explain to his leaders, no? So yun, it was really a surrender. Really a surrender. Pero regardless na po mga kababayan, at least para sa mga taga-KOJC member, para sa mga Davao City, natapos na rin itong pangsasalot mga kababayan, pang-aabala itong mga pwersa ni Marbil at saka ni Torre na ngayon na hindi na napakita sa Davao City at sa mga taga-KOJC dahil 3,000 to 5,000 na mga polis mga kababayan na pinadala sa Davao City, checkpoint dito, checkpoint doon, abala dito, abala doon. Ngayon, tapos na ang yugto, bahala na sila mga kababayan. Kayo na lang dyan ang maglalabanan legally at aantayin po natin mga kababayan kung ano ang mga updates dito. Anong masasabi niyo dito? Post or comments below.